Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin. Blessed Sunday to you. Kapag narinig po natin yung salitang pagtawag, ang unang pumapasok sa isipan natin ay mga pare, madre, religyoso, mga religyosa. Pero ngayong araw to, ipapaalala ko po sa ating lahat ng pagtawag ni Jesus ay hindi lang eksklusibo sa aming mga pari, madre, mga religyoso, religyosa. Ang pagtawag niya ay para sa ating lahat. Siguro tatanungin din natin, bakit ako tinatawag ng Panginoon? And most of the time when we say we are called by God, ang unang pumapasok sa isipan rin natin ay hindi tayo karapat-dapat. Kasi nga, babalikan agad natin, ako makasalanan ako may mga kainaan ako may mga pinagdaraanan ako. And I think that is normal, especially nung tinawag ng Diyos si Simon, nung tinawag ng Diyos si Isaías sa ating unang pagbasa, si San Pablo sa pangalawang pagbasa, lagi niyang binabalikan ang kanyang mga kainaan. Pero, alam natin, na ang Diyos tinatawag hindi yung mga perpektong tao, kundi yung mga taong willing na sumunod sa Kanya at willing na magbago. Kaya nga ang pag-oo natin sa tawag ng Panginoon, kahit ano pang propesyon meron ka, nariyan yung misyon na sinasabi ni Jesus sa kasama ng ating pag-oo. Teacher, sa office, sa bahay, pagiging politician, pare, madre, lahat sa pang-araw-araw nating pamumuhay, meron tayong misyon na kailangang sundin. At yun ang misyon ng pagpapalaganap ng kabutihan. So kahit anong klaseng estado or okupasyon meron ka, nariyan kasama yung misyon ni Kristo sa buhay na iyan. Pero atin sigurong babalikan na kapag tayo'y umoo sa tawag ng Diyos, may mga kalakip itong responsibilidad at kailangang pagdaanan. Una, kapag umoo ka sa Diyos, kailangang handa kang paulit-ulit na maghagis ng lambat. Alam natin, hindi sa lahat ng pagkakataon sa ating pag-oo sa tawag ng Diyos, magiging madali ang buhay. Kung babalikan natin ang ating ebanghelyo, si Simon din mismo nakaranas ng emptiness, walang huli, magdamag. They tried for overnight pero walang nakuha. Pero sinabihan siya ni Jesus na, okay, pumalawot ka ng konti and you put out into the deep again. You cast your net again. Yung unang reaksyon ni Simon, dahil siya ay fisherman, mangingisda, alam niya, magdamag po kaming walang huli, pero dahil sa sinabi po ninyo, gagawin ko po. At doon niya nakita, that's where he witnessed the miracle. At ganoon yung sinasabi ng Panginoon sa ating lahat. May mga pagkakataon sa buhay natin na mapapagod tayo kakahagis ng ating lambat. Mapapagod tayo dahil walang nangyayari, walang huli, parang walang progress. We feel as if we are stuck. Pero sinasabi ng Panginoon sa atin, if you say yes to my calling, be ready. Huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang agad-agad susuko. At kahit paulit-ulit mong ihagis yung lambat na yan, kailangan magtiwala na darating at darating yung punto at oras na yung paghagis mo na yan, merong pupuntahan at makahuli ka ng napakarami. So just be patient with yourself. Just be patient also and believe and trust na merong pupuntahan yung paulit-ulit na paghagis na iyan ng lambat. My dear friends, in our workplaces, alam ko marami tayong mga kinaharap na mga problema, stress, other responsibilities na napakabigat, hindi na natin mapagsasabay-sabay minsan, pero sinasabi ng Panginoon, just be patient with yourself. As long as you're doing it sa kabutihan, as long as you're doing it with good conscience, merong pupuntahan lahat ng iyong pinaghihirapan. At yun yung ginawa ni Simon.
Nagtiwala siya kahit magdamag na walang huli. Sige lang, I'll trust what you mentioned to me and I will put this net. I will cast this net. At totoo nga, napakaraming huli. At nakita nila yon sa kanilang mga mata. So my dear friends, ang ating pag-oo sa Panginoon, hindi ibig sabihin magiging madali. Pero ang pag-oo na yan, may kasamang pananampalataya na lahat merong pupuntahan, lahat ng ating paghihirap. Pangalawa, ang ating pag-oo sa Panginoon, please expect and be ready as well to be purified. Na ikaw, sa prosesong pagdaraanan mo, mapipurify, malilinis yung puso at intention mo. Kung babalikan natin sa unang pagbasa, di ba si Prophet Isaiah, sabi niya, "Woe to me! Nakakaawa ako dahil ako merong napakaruming labi. I have this unclean lips, Lord. I am not worthy to be your servant." At napapaligiran din ako ng mga taong marurumili ng mga labi. Sa ating ebanghelyo, ganun din yung pakiramdam ni Simon. Nung nakita niya yung mirakulo, sabi niya, he knelt down and begged Jesus. Sabi niya, "Stay away from me, Lord. Ayoko, lumayo ka sa akin kasi hindi ako karapat-dapat talaga na maging kasama mo." Kasi alam nila yung kahinaan nila. Pero alam niyo, no? Tinawag pa rin sila ng Panginoon hindi dahil perpekto sila eh. Kasi naniniwala ang Panginoon na sa kanilang mga kahinaan, siya mismo yung magpapalakas sa kanila. And true enough, when we look back into their journey, si Isaiah, Prophet Isaiah, lumapit yung seraphim. Gamit yung baga, nalinisan yung labi. Si Simon Pedro, maraming mga desisyon sa buhay. Yung ibang description nga nila, pabigla-bigla, umuoo kahit hindi tunay na naunawaan. Mahal mo ba ako? Oo, mahal kita. Pero bandang huli, he denied Jesus, for example. Pero hindi doon nagtatapos eh. Yung kahinaan nila, nariyan pa rin. Pero ang Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal, kayang baguhin at palakasin tayo sa kabila ng ating mga kahinaan. Anong ibig sabihin nito? Na sa ating pag-o, do not expect na laging okay, no? Do not expect na laging nakafocus lagi sa Diyos. Merong pagkakataon sa buhay natin na mamamali rin tayo ng mga desisyon. Merong mga desisyon sa buhay natin na hindi natin agad-agad or hindi natin mapag-isipan ng lubos. May mga desisyon na pagsisisihan natin. Pero sana sa mga pagkakamaling ito yung makapaglilinis ng ating mga puso at mga intensyon para ang focus talaga natin ay yung pagmamahal ng Diyos. Kaya when we say yes, we expect na masasaktan tayo, may mga setbacks, may mga paghinto, may mga parang pagsuko. Pero natin sa mga pinagdaraanan na yan, nalilinisan tayo, yung intensyon natin, yung motibasyon natin sa pagsunod natin kay Kristo. And so, if you feel like you're being stuck, just continue to cast the net. If you feel as if meron kayong mga pagkukulang, just continue with the journey. Kasi nga tinawag tayo, hindi dahil perpekto tayo. Tinawag tayo dahil kaya tayong palakasin ng Panginoon sa kabila ng mga kahinaan natin. At ang pangatlo, at ang ating konsolasyon na panghawakan natin panghabang buhay ay ito. Kapag tinawag ka ng Diyos at umuo ka sa Kanyang tawag, hinding-hindi ka niya pababayaan. Sa uling bahagi ng ating ebanghelyo, nabanggit dito, nung may tabi nila lahat ng mga huli nila, iniwan nila lahat ng iyon at sumunod kay Kristo. They left everything because they believe and they trust that when they follow Jesus, everything will be provided for them. Nalala ko yung sabi ng spiritual director ko sa akin bago ko ordinahan,
Sabi niya sa akin, alam mo, basta tinawag ka ng Diyos, ipaglalaban ka niya. When you are called by God, He will always fight for you. But, sabi niya, you need to make sure that you will also guard the vocation that He has given you. Ibig sabihin nito, lahat tayo tinawag dito. We believe that all of us are called by God. Pero hindi lahat pinoprotektahan yung tawag na iyan. Kapag ginamit mo yung pagtawag na yan sa kabutihan, lamang, para sa Diyos lamang, I tell you, kahit marami pang umaway, bumalibaliktad sa iyo, hindi ka pababayaan ng Diyos, ipaglalaban ka niya ng lubusan. He will never allow you to be defeated just like that for doing His will and for doing the good. My dear friends, nakita na natin to sa lahat ng mga sumunod kay Jesus. May mga pagkukulang pero nagbago, may mga kainan pero pinalakas ng Diyos. At alam natin, no? Walang-wala man sila ng mga material, excess na material na bagay, pero sa kanilang paglalakbay, hindi sila tinalikuran ng Diyos. My dear friends, we are all called by God with certain mission. Bilang nanay, tatay, bilang anak, bilang teacher, politician, church servant, pari, madre, name it all. In our own occupations, we are called to do only the will of God. At kapag ikaw naging totoo at mabuti lamang, bahala na ang Diyos. Nasa iyo na palagi kang ipaglalaban. My dear friends, ngayong linggong to, pinapaalala ng Diyos sa ating lahat tayo may misyon, hindi lang si Father or si Sister, lahat po tayo tinawag ng Diyos. At alam natin hindi magiging madali kapag laging totoo yung ipinaglalaban natin. But we know that when we hold on to the truth and only the truth, ulitin ko ulit sa inyo, God will always fight for you. So yun yung lagi nating tatak sa puso natin, no? Sa paggawa natin at pagsunod natin kay Kristo, maraming mga distraction yan. Pero wag ninyong hayaan na agawin ng mundo yung prinsipyo ninyo ng kabutihan at katotohanan. Kasi kapag pinaghawakan mo yan, kahit sa mata ng ibang tao sa mundo, mali ka or killjoy ka dahil hindi ka umaayon sa masamang sistema, sa mata at puso ng Diyos, ginagawa mo lamang ang misyon niya. At kapag sumunod ka sa katotohanan at sa misyon niya, hinding-hindi ka niya pababayaan. So it's worth leaving everything. It's all worth it kapag alam natin na nagsakripisyo tayo para sa Kanya. Because in the end, ang makukuha natin ay yung Kanyang paggabay at yung Kanyang assurance na we are never alone in doing our mission for His greater glory. Amen.